Isolated po ang ilang barangay sa Lian, Batangas dahil pa rin sa baha. Mistulang ilog ang dating malawak na palayan na nalubog po sa tubig dahil sa walang tigil na pag-ulan. Umabot hanggang bewang ang tubig. Sinuong naman yan ng emergency responders. Tumagal po ng mahigit 2 oras bago nila nasagip ang ilang na-stranded na residente. 3 senior citizen ang nasagip mula po sa mga bahay na lubog sa baha. Kabilang po dyan ang isang pasyente na ngayon nagpapagaling sa stroke. Lubog pa rin po naman sa baha ang maraming barangay sa mga bayan po ng Dinalupihan at Hermosa doon sa Bataan. Sa drone video nga po ng News 5 ay kitang lubog sa tubig ang halos lahat ng mga kabahayan. Hindi rin po nakaligtas ang mga paaralan at mga palayan. Bukod sa baha, problema din po ngayon ng barangay ang supply ng malinis na tubig. Sa huling balita po naman, nasa 500 pamilya po o halos 2,000 individual ang kinakailangan pong ilikas sa kasagsagan po ng ulan at baha doon sa Dinalupihan. At ayon po sa kanilang MDRRMO, lahat daw po ng 46 na barangay ay naaapektuhan ng baha. Huli itong naranasan noong pangtaong 2014. Nagtitiis pa rin sa hindi na humuhupang baha ang mga residente. Diyan po yan sa Hagonoy sa Bulacan. Kabilang ang lugar sa apektado kapag nagpapakawala po ng tubig ang Bustos Dam, pati kapag umaapaw ang Pampanga River. Sa isang subdivision sa Barangay Santa Monica, lumikas na po ang malaking porsyento ng mga residente. Nagkakasakit na raw kasi ang ilan sa kanila dahil sa maruming tubig. Ayon sa mga residente, dati nang tinaasan ng subdivision pero dahil sa ibang hindi na ipatupad na flood control projects, inaabot pa rin ng tubig ang matataas na lugar. Mga kapatid, dyan po sa Hagonoy ay hindi na nasisilayan ang kalsada magmula pa noon. At dyan po sa gitna-git po ng 5.4 billion pesos na flood control fund na inilaan sa naturang maliit na bayan. Lubog din po sa baha ang Apalit sa Pampanga. Sa barangay San Vicente nga po'y maraming residente ang nakabalsa at bangka. Abot baywang sa baha ang tubig sa maraming kalsada. May baho naman na mas mataas na klase ng kolong-kolong. Sumasakay po para makatawid sa baha. Kolong-kolong ang tawag nila. Habang ang mga e-bike naman ay pinaparada po muna sa mga mataas na lugar. May mga tindahan din po na naghaharang muna ng plywood sa harapan bilang pong panangga sa tubig. May mga truck ho naman na naglilibreng sakay patungo po sa bayan ng Makabebe. Ayon po naman sa gobernadora po ng Lalawigan, balak ho nilang magsagawa daw po ng dredging sa mga ilog para dumaloy ang tubig palabas ng dagat. Samantala, gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Zambales dahil pa rin yan sa pananalasa ng habagat. Kabilang sa naapektuhan ng Baloy-Barreto-Zambales Highway. Bumigay ang pader at nabuwal ang ilang puno at kable ng kuryente sa lugar. Natabunan din ng lupa ang 2 motorsiklo habang nasira ang unahang bahagi ng isang tricycle. Sa boundary ng Barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City po yan, halos lamunin ng lupa ang retaining wall. Ayon sa DPWH Zambales, hindi na nito kinaya ang dami ng tubig sa 3 linggong pag-uulang nararanasan po dyan sa Zambales. Sa Barangay Kalaklan, nagiba ang bakod ng Seria Soriano Esteban Integrated School 1. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga naturang lugar sa Olongapo. Wala namang naitalang sugatan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.